ako magagawa, saan man ako mag-cover. Amen. Tama po ba? Amen. So, umpisa medyo matatakot ka, pero you will easily go back to your own senses. At malalaman mo, tingnan mo na, sige. Sabi nga kung ano yung kalooban ng Panginoon, so be it. Okay? Magkakaroon kang bigla ng peace sa iyong puso. Okay? Kaya bakit? Kasi you're heeding, inaaral mo ang salita ng Diyos. Okay? Alam mo ang nangyayari. Alam mo yung paligid. Naihahanda mo na ang iyong sarili. Hello? Amen. Okay? Pero yung mga Kristiyano na, pero hindi inaaral ng Biblia, naku, magugulat ka, puro takot. Marami na pong tumawag sa akin talaga, punong-puno ng takot. Naguguluhan. Okay? Ang dami pong tumatawag talaga sa akin. And, bagamat ako po ay natatawa sa sarili ko, naaawa din ako sa kanila. Why? Kasi hindi nga inaaral ang Biblia. Kung inaaral mo ang Biblia at tinitingnan mo ang paligid-ligid, hindi ka pwedeng matakot at hindi ka pwedeng lokohin ng kahit na sino. Gaano man ka negatibo ito, you are at peace. Why? Because you know the Word of God and you know that it is consistent. Okay? Naintindihan mo kung ano man yung mangyayari. Kaya po, mga anak ng Diyos, ang sabi ni Jesus Christ, in the last days, what you need to do is to take heed. Sabihin mo sa katabi mo, take heed. Take heed. Yan. Okay? Pagka sinabing take heed, okay, magmasid ka, okay? At ito ay ilagay mong mabuti sa iyong puso. Take heed of the Word of God and take heed of things that's going around you. Okay? Hallelujah. Okay? Para hindi tayo maloko, hindi tayo matakot, at hindi tayo madaya ng kahit na sino. Hallelujah. Okay? Para hindi manlamig ang iyong pananampalataya, at dahil kapag natakot ka, siyempre, ang apektado rito, your faith, right? Alam natin na ang kabaligtaran ng faith, okay, ay hindi doubt. It's fear. Yan ang ini-injection ng diablo sa atin, fear. Okay? Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, ulitin ko yung sinabi niya sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, God has not given us the spirit of fear, but the spirit of power, spirit of love, and spirit of sound mind. Amen? Ang mga Kristiyano may sound mind. Okay? Kahit gaano man ang tremor na nararamdaman mo, your mind is sound. Amen? Okay? Pagka sinabing sound, yung tinatawag na pantay. Consistent. Okay? Kahit na ano nangyayari sa buhay mo ngayon. Hallelujah. Tapos hindi po tumigil ang ating Panginoon. Sabi niya, aside from take heed, aside from heeding, sabi niya, you watch. Okay? Anong watch? Watch against what? Okay? Kasi kung Tagalog ito, sabi gano'n, masid ka, ang watch po kasi ay magbantay. Okay? Saan ako magbabantay? Anong babantayan ko? Tandaan natin, kaya pagka sinabing magbantay ka, ang babantayan mo kalaban. O someone or something that can harm you. Tama? Kaya nga maglalagay ka ng di ba? Ng aso. Anong pangalan ng aso mo? Si Bantay. Bakit? Para wala ako, okay, siyang magbabantay. Para bantay saan? Bantay sa magnanakaw. Tama? Tama po ba? So, sabi ni Jesus Christ, kinakailangan mong bantay. Kaya sa NIV, ginamit ang word doon, be on guard. Binasa natin kanina, be on guard. Magbantay ka. Anong babantayan natin? Sabi nga nito, magbantay ka, ang babantayan mo, una, ang sarili mo. Bantayan mo ang sarili mo. Sapagkat baka ang sarili mo ay baka malaglag sa impluwensya ng kasalanan. Babantayan mo ang iyong sarili. Okay? Hindi mo babantayan lang si Satanas kundi unang sarili mo. Are you in sin? Are you still sinning? Yung alam ko lahat tayo nagkakasala pa, may mga bagay tayong pero yung kasalanan na sinasabi ng Lord, umalis ka dyan. Okay? Pero ayaw mong umalis, yung bang ganon. Yung nakatali ka dun sa kasalanang yon. Sapagkat kung may ganon po, mga kapatid, bantayan mo ang iyong sarili, sabi ni ganon, tingnan mo, kinakailangan makawala ka dyan. Okay? Watch your life. Okay? Against sin. Don't give in to temptation. Pagka alam mong may temptation, okay? Pagka alam, bantayan mo ang iyong sarili.
Okay? Pagka sinasabi ng iyong mata, okay? Naglalakad ka, nakaganon. Okay? Bantayan mo yung sarili. Kaya utusan mo yung kamay mo, tapos iganon mo. Alright? Bantayan mo yung sarili. Okay? Kasi ito yung mga bagay na dapat nating maunawaan. Kasi kung hindi tayo magiging aware sa ating mga sarili, itong problema sa sarili. Okay? Pagka wala kang self-control, pagka wala kang disiplina, hindi mo babantayan ang iyong sarili. Ang sabi nga, ang kanta nga ng mga walang self-control ay kay sera-sera. Di ba? Okay? Ang kanilang grupo, ang kanilang gang ay bahala na gang. Yan yung mga Kristiyano na talagang masasabi natin na hindi marunong magbantay. Mga anak ng Diyos, ayun, may sige-sige lang, no? Sige-sige lang. Si Mami yun. Alright? Sige-sige lang, tama. Okay? Ayan ang kanilang mga grupo, bahala na gang, at saka sige-sige. Okay? Talagang ganun po yan, no? Bantayan mo ang iyong sarili. You're not just heeding the Word of God and the present situation of your life, but you watch. Watch yourself. Tingnan mo, yung nilalakaran mo. Yung mga temptation dinadaanan mo. Mag-ingat tayo, marami tayong iba't ibang klaseng temptation na hinaharap sa buhay po na ito. Okay? Pero nasa sayo, ang sabi ng salita ng Diyos, bahala ka, darating na ako. Okay? If you say, indulge myself, indulge yourself, gawin mo yung gusto ng iyong sarili. Okay? Sabi ng Panginoon, it's up to you. Pero tandaan mo, darating ako. Okay? Ang matindi kasi kapag ka ikaw ay nawili doon, yun ang tindi ng temptation pagka nawili ka dyan eh. Naalala ko yung illustration ng isang agila sa sobrang gutom niya dahil tag yelo, wala siya makuha ang pagkain. Lipad siya ng lipad, pagod na siya. Suddenly, mula doon sa isang river, okay, mayroong isang malaking tipak na yelo. Habang siya lumilipad, napansin niya doon sa isang malaking tipak na yelo na yung tipak na yelo na yun ay isang katerbang mga salmon na mga isda ang nakapaloob. So ang ginawa niya, so lumapag siya doon no, sa yelo na yun, malaking tipak na yelo na yun, habang umaagos doon sa ilog na yun. So ang ginawa niya, talagang tinuka niya hanggang sa nakukuha niya yung mga yung mga isda. Busog na busog siya, ang dami niyang nakakain. Tuwan-tuwa siya. Then all of a sudden, dumating na po yung river doon sa falls. Okay? Then nakita niya malapit na sa falls, ginawa niya, kumain pa rin siya, alam naman niya eh. Okay? Kain pa rin siya ng kain. Nung malapit na mahulog sa falls, ang ginawa niya, lumipad siya. Hindi siya makalis. Sabi nga ganun, ba't di ako makalis? Ang kanyang mga paa sa tagal ng kanyang pagkakaapak, nabaon na rin sa yelo. Okay? At ano mo nangyari? The end of the story is, kasama siyang nalaglag doon. Okay? Sa falls. Patay. Alam po ninyo mga kapatid, that's a very good story. No? That if you indulge yourself to sin, mag-ingat ka. Sapagkat hindi mo alam, lubog na pala ang paa mo dun sa yelo. And before you knew it, nasasabihin mo, maaga pa naman, mahaba pang panahon, bata pa ako, hindi pa darating si Lord, magsasaya muna ako, ibibigay ko